two, three. 1, 2, 3, go! Alis na! Ang radyo, alis na! Magandang araw, kayo'y nakikinig sa Radyo Alis po. Nagservisyo totoo! Boses ng bayan. DYPX Simple Weather Trend nagatid ng nagiliang na balita mula sa sentro ng mga napaparang isyu, himayin at aksyonan ng Radyo Alisto. DYPX Simple Weather Trend. Ilang baka marinig. Alas 4 na! Ang radyo, alis na! Magandang araw, kayo'y nakikinig sa Radyo Alisto. Nagservisyo totoo! Boses ng bayan. DYPX 5.30 nagatid ng nagdiliyam na balita mula sa sentro ng mga napapanong isyu, himayin at aksyonan ng Radyo Alisto. DYPX 5.30 sa inyong mga radyo. Magandang araw, Luzon! Visayas At at Mindanao! Ito po ang inyong lingkod, Aldrich Ulam. At ako ang inyong kagabay, Dea Anoy. Magpapatid sa inyo ng nagdiliyam na balita. Narito na ang mga nagbabagang isyu sa oras na ito. Department of Education nagpahayag para sa darating na budget ngayong taon. Walang bahagi ng bundok sa Aoron na kalbo dahil lang sa One Kings High. Mga patakaran sa SEA Games babaguhin sa darating na Disyembre. Jessica Sanchez nagpakitang gilas sa mga judge at audience. Pahayag ng DOC, alamin pa natin balitang hatid ni Divine Paz. Ayon sa Department of Education, ang budget ngayong darating ng 2026 ay makakatanggap ng mahigit kumulang 1 trilyon. Sa makatuwid, bagong silid-aralan at dagdag ng mga guro ang prioridad na balitang budget funds ngayong darating na taon. Samantala, noong ikatlo ng Setyembre, nagpahayag ang DepEd sa Kongreso na iproseso na ang budget para fiskal taong 2026 at ito ay tataas pa sa mga susunod na taon. Based sa DBBDO, ang presentation noong hearing, 41.7 billion ay inaasahang papunta sa bagong paaralan at pagsasaayos ng mga silid-aralan. Pagkakalbo ng bundok ang mulo, yan ay pinagnitalyan ni K.R.L. Llano. Isang warning site na nakakontribusyo sa Ambon Rizal dahil sa dulot nitong alikabok at baha. Ito ay personal na binisita ng Jessica So, pangalali ng salubi ng mga residente. Samantala, ang annex building ng GR Residential Memorial Integrated School ay hindi na muling nagamit dulot ng malaking tabya sa bundok gawa ng paghihina. Maliban sa Ahono, tayo kung warning operation ay rehistrado na sa Rizal. Karamihan dito ay nangangasiwa sa Sierra Madre Mountain Bridge. Kaya Rizano, Radyo Alisto. Salamat din para sa isang pakala. Magbabalik po ang Radyo Alisto. Ma, nakauwi na ako. Halas, kapagod. Grabe naman mga balita ngayon. Anak, nariyan ka na pala. May narinig akong balita. Pinapalikas na tayo. Marahil malapit na tayo sa flood control project na hindi matapos-tapos. Ma, lagi na lang ba tayong ganito? Lagi na lang ba tayong magtitiis sa tilikas? Kung tayo patuloy magbubulag-bulagan, wala tayong magiging maayos na kinabukasan. Hindi pala sa una ang nagpapadapa sa ating bayan, kundi ang mga politikong walang pakialam sa kanilang mamamayan. Nagbibigay ng isang munting paalala, Radyo Alisto. Oras na para sa Balitang Sports. Hatid ni partner Dea Anoy. Laking pasasalamat ng mga manlalaro ng men's basketball ng mababang patakaran sa 2025 Southeast Asia Games na gaganapin sa Disyembre.
Isinaad dito na kinakailangan ng mga manlalarong magkaroon ng passport mula sa bansang kanilang nire-representa. Ayon din sa Samahang Basketball ng Pilipinas, only passports are needed to be eligible. Ngunit sa kasamahang kalag naman, si Quentin Milaro Brown ay malabong makasali sa laban tulad na lamang ng players at coaches ng PBA. Salamat, partner. Muna tayo, di alam mo na with RCC ng bayan. Diba, sis, anong latest? Nagpakitang gilas ang Filipino-American singer na si Jessica Sanchez sa America's Got Talent sa kanyang pagbabalik para sa quarterfinals nitong Martes ng gabi, ikalawa ng Setyembre matapos makatanggap ng Golden Buzzer sa audisyon. Pagkamat siya ay walang buntis, ay hindi ito naging hadlang para maipakita ang kanyang galing sa pag-awit na naging dahilan upang kamanghaan siya ng judges. Si Sanchez ay 10 taong gulang nang siya ay unang sumali sa AGT at umabot sa semifinals at ngayon muli siyang sumali at nagbabi. At yan ang mga ng tampok na balita. Hinimay inaksyonan ngayon! Uli ako si Audis Ulang. At ako naman si Bella Anore. Ito ang Radyo Analisto. DYPS Radyo Balita. Pumapaldok sa mga balita. Eksklosibo. May Servisyo totoo. For regular class in scriptwriting, Filipino Secondary. For Best Anchor 1, John Albert Ulan, from Radyo Alisto. Action! Ako, ang inyong Anchor Uno, is now signing off.